Hello guys! Magandang gabi. Tutugtungan natin ang ating napag-usapan kahapon or last time tungkol sa graphema. Okay, ang graphema ay ito yung praktika ng ortografiyang Filipino na binubuo ng mga titik at di-titik. 'Di ba? So tapos na natin yung titik at ito yung mga nakikita natin sa alpabeto natin, alpabetong Filipino. At meron din tayong di-titik. Ano nga ba ang di-titik? Ang di-titik, ito yung binubuo ng mga tuldik at mga bantas. Ang tuldik o asento ay gabay sa paraan ng pagbigkas ng mga salita. Sa lingwistika, itinuturing ang tuldik na simbolo para sa impit na tunog o kaya sa diin o haba ng pagbigkas. Kung paano natin bibigkasin ang bawat mga salita, ginagamitan natin or tumitipende tayo doon sa mga tuldik. Sa abakadang Tagalog, 3 lamang ang ipinalaganap na tuldik. Ngunit sa bago ngayon ay mayroon tayong isang nadagdag. At ano kaya ito? Una, ang tuldik na pahilis. Ito yung tingnan nyo yung simbolo na nandyan sa parenthesis, no? Na sumisimbolo sa diin at haba. Ang ikalawa naman ay ang tuldik na paiwa. Kabaliktaran yan doon sa simbolo na ginamit sa pahilis. At ang ikatlo ay ang tuldik na pakopya, na sumisimbolo naman sa impit na tunog. Kamakailan, idinagdag ang ika-4. So, meron tayong dinagdag na ika-4 at ang tawag diyan ay tuldik na patuldok. So, dalawang tuldok yan. Dalawang tuldok parang mata. No? So, kahawig ng umlaut at diaeresis, no? Upang kumakatawan sa tunog na tinatawag na swa. So, ang tunog niyan ay swa sa lingwistika. So, ito lang po, yan lang po ang ating mga bumubuo sa graphema, no? Okay, so hanggang dito na lang at maraming salamat sa iyong panunood. Maraming salamat sa panunood ninyo at follow lang at sundan ang mga pag-uusapan natin or pagtatalakay natin tungkol sa uh, bagong ortografiyang Filipino. Ito yung mga usaping pangwika na kailangan ninyong malaman at ito po ang inyong lingkod at ang inyong guro. Thank you at maraming salamat.